For women, where respect goes, love will follow. At ito pa ladies, ang hindi ko maintindihan sa inyo, hindi nyo ba alam na sinasabotahin nyo yung relationship nyo? Because they know deep down their beauty is directly ties or mas valuable yung relasyon mo sa boss mo kesa. So stop doing disrespecting yourself. Pag ang lalaki walang experience sa babae, maboboard kayo. Kaya mo bang gawin sa boss mo yung ginagawa mo sa boyfriend mo? Hey, what's up guys? It's your boy Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So ang problema niya, of course, his girlfriend. Lalim ah. So yun nga daw, meron siyang girlfriend na matigas ang ulo. What? So sa una daw, sumusunod sa kanya yung babae. But after 3 to 6 months, pasaway na. Bumalik daw uli sa dati. Dati akala niya na premye yung girlfriend niya. Ngayon, bumalik daw sa dati yung girlfriend niya. Nagsusuot na naman ng provocative clothes at nagpo-post na naman ng sexy photos. What? See bro? Pag alam nyo may problema na, huwag kayong mag-expect na kaya nyong baguhin. Ewan ko napanood yung memes na ano, if Jesus can save this 304, what makes you think you are greater than Jesus? Kung si Jesus hindi sila na-save, sino ka para i-save sila? Yung mga ganong babae, hayaan mo na. Let some other guys deal with them. Pero sa atin, dapat matuto tayo mag-put ng boundaries. Hindi kailanman natin ito-tolerate yung mga ganong behavior, dahil hindi makakatulong sa atin yun sa pag-asenso sa buhay. Dahil gusto natin mag-provide, tama? Gusto natin silang protektahan. Eh kaso ayaw magpa-protect, anong gagawin mo? Diba? Okay, let's talk about disrespectful. Sa una kasi guys, ganito. Tandaan mo, ang pagiging disrespectful ng isang babae sa atin, it's a slow process yan. So sa una, susubok-subukan ka niya, may sasabihin siya sa'yo, or maybe tatry niya yung mga dati niyang ginagawa, tapos titignan niya kung papalag ka. Walang pinagkaiba yan sa mga bully. Usually ginagawa ng mga bully, or sa, let's say for example sa basketball court, babanggain ka, tapos titignan nila kung papalag ka. Unti-unti. So tandaan mo, yung mga ganung ugali, may plausible deniability yun. Hinahaluan ng plausible deniability. Ay sorry, hindi ko sinasadya. Pero ang totoo, tinitest ka na talaga. Ngayon, kung ikaw to si nice guys, of course, walang problema. Kasalanan ko rin. Tanga! Yun na yung start nun. Kaya hanggat maaga, dapat alam mo na yung gagawin mo pag hindi niya nire-respeto yung boundaries mo. Ang mga babae, usually, hindi takot mawala tayo sa buhay nila. Kasi nga, they are delusional. Why? They think the grass is always greener on the other side. Akala nila, porket marami nagdi-DM, porket marami nag-hi, porket marami nag-aaya, options nila yon? No, it's not. Kaya nga, hindi nila pinapansin yon dahil hindi sila attracted sa ganon. Yung mga ganon behavior ng mga lalaki, hindi attractive sa karamihang babae. Pag-ahay ka, hello ka, do you think you can simulate her emotions? Tapos magre-reklamo ka, hindi siya nagre-reply. But ano bang message mo? Hi, hello lang naman, di ba? Kaya nga guys, much better pa rin to approach women. Doon pa lang makikita mo na yung engaging. Doon pa lang makikita nyo na yung flow ng conversation. At matututo ka. Hindi yung tatanga-tanga tayo, di ba? Kahit sino pang dating coach or vlogger na magsabi sa inyo na ganito dapat ang gawin, kung hindi nyo gagawin, kung hindi nyo i-experiment, walang mangyayari. Kung hindi nyo tatry para sa inyo first hand experience, then hindi nyo masasabi na pwedeng tama yung sinasabi namin. Hindi namin, kasi mahirap brad eh. Yes, we can say ganito yung may experience mo, pero mas maganda na i-try nyo kesa yung you keep on swiping right. Ano napapala mo sa swiping right? Para ka lang din nanonood ng corn, di ba? Hanap ka na maganda, end up boring na boring ka, or wala na eh, hindi na nabubus yung ano mo eh, dopamine level, yung dopamine level mo. Tsaka tandaan nyo guys, according to corn pandemic na nabasa ko na libro, habang tumatagal, tumataas yung dosage ng dopamine na kailangan mo pag lagi ka nanonood ng corn. Gets? Kaya dapat tigilan mo na yan brad.
Magbasa ka ng libro, kahit isang chapter per day lang. Gets mo? Or kahit 2 pages per day. Kaso puta sa inyo, 2 sentences, pagod na kayo eh. Antok na kayo eh. Diba? Tatanong-tanong kayo libro sa akin, as if naman babasahin nyo. Opo! Tatanong pa reference. Talaga ba? Lol. Okay, balik tayo. Okay, ganito. Yung disrespect ng isang babae sa atin, slow process yan. Sa una, susubukin ka niya. Tapos hanggang sa, habang tumatagal, palala ng palala. Hanggang sa, hindi mo na alam ang gagawin mo. Kaya nga, di ba, nagmakaawa ka na sa kanya na, nagpi-please ka na na huwag niya nang gawin. Ano sabi niya sa'yo? You need to accept me for being who I am. What the hell? Bro, yung mga ganong babae, hindi mo malilid yun. Kasi kahit sarili nila, hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. Guys, ladies, especially to all the ladies, pag nasa in a relationship ka na, ulitin ko, wala na yung ganyan-ganyan. Hindi ka na pwede magsuot ng provocative clothes kasi hindi na dito pinag-uusapan kung ano yung nararamdaman mo. Ang pinag-uusapan dito is yung relationship na meron ka, na binigay sa'yo ng lalaking gusto mo. Ngayon, kung ayaw mo, dapat sabihin mo. O naawa ka kasi nice siya. O di ko pala may kasalanan bro eh. Hindi pwede maawa ka sa isang lalaki tapos sasamahan mo. Tapos pag nakakita ka ng lalaki na karapat, dapat iiwanan mo. Well, minsan dapat gawin mo yun eh. Gawin ng mga babae yun sa atin. Why? Eh kasi makulit ka eh. Ayaw mo tumino. Diba? Ayaw nga sa'yo. Ilang beses na sinabi, panay pa rin ang kulit mo. Ano ba napapala mo? Diba? Disrespect guys. Ganyan usually yung ginagawa ng mga kababaihan para i-test nila alin. Okay, ganito muna. Punta tayo sa biology ng babae. Anong hinahanap ng babae sa lalaki? Confident, superior, dominante. So tini-test niya talaga if you are really confident, if you have the ability to lead a woman. Diba? Kaya nga sa inyo dyan, marami nagtatanong sa akin, boss, ano sasabihin ko pag tinanong kung may girlfriend ako? Diba? Yun pa lang, alam mo na kaagad. Kaya niya tinatanong kasi gusto niya malaman kung worth it ka ba kausapin. What? Gets mo? Gusto niya malaman if you are already pre-selected with beautiful women. Kasi ayaw niya ma-waste yung time niya. Kaya nga guys, mas komportable ang babae sa lalaki na maraming naging babae. What the fuck are you talking about? Kesa sa lalaki na super nice at walang naging girlfriend. Yung mga nagsasabi dyan na masyadong politically correct, yung mga nagsasabi niya na dapat parehas daw. Naku po! Lol! Pag ang lalaki walang experience sa babae, maboboard kayo. Guys, eto, ulit-ulitin ko. Women are dictated by their emotions. Paulit-ulit lang tayo. Nagtatanong kayo kung ano sasabihin. Sinabi ko na to eh. Diba? Sinabi ko na to sa inyo na kumausap kayo ng iba't ibang klaseng babae sa mall. Para at least makita nyo kung paano yung reactions nila at saan sila magre-respond. Usually, women respond with funny guys. Pero wag naman tayong abno. Huwag mo naman i-down yung sarili mo para lang maging katawa-tawa ka. Yun ang wala sa ano yun, wala sa usapan yun. Wag mong gagawin katawa-tawa sarili mo. Don't make yourself put in a situation na mapapahiya ka or pinapahiya mo sarili mo. Okay? So, stop doing disrespecting yourself. Okay? So ang babae, pag hindi ka na nire-respeto, ano ibig sabihin? Parang ganito yan. Ladies, paki-answer ako. Yung totoo, kaya mo bang gawin sa boss mo yung ginagawa mo sa boyfriend mo? Na late ka mag-reply, tinatamad ka pumasok, sinasagot mo yung boss mo, iniirapan mo, niro-roll eyes mo, sinasabihan mo na ayoko ng ganitong situation, boss gusto kong kumain, mga ganyan. O yung mga bagay na alam mo na pang boyfriend, kaya mo ba? Kaya mo ba mag-talk back sa boss mo? Kung hindi mo kayang gawin yan sa boss mo, ibig sabihin you are a very disrespectful girlfriend. Kung yung mga ganung bagay nagagawa mo sa boyfriend mo. So ibig sabihin, by definition, your job is much more valuable than your intimate relationship. Ulitin ko, ibig sabihin, mas importante sa'yo or mas valuable yung relasyon mo sa boss mo kesa sa relasyon mo sa boyfriend mo. Eto, guys, ladies ulit, pag nag-a-apply kayo ng trabaho, you want to look presentable, di ba? Pag nag-a-apply ka, lalo na may natanggap kang interview. So isusuot mo, lagi tayo best foot forward tayo, di ba? So suot mo yung pinakamagandang
outfit mo para sa interview, or pupunta ka pa ng mall, bibili ka, di ba? Pero bakit ganun? Sa boyfriend mo, ayaw mong sumunod. Pag sinabi niya na ganito dapat ang isuot mo at hindi ka na dapat maging ganito, because you are already in a relationship. Why you keep on wearing provocative clothes para lang makakuha ng atensyon ng mga lalaki? Don't tell us na ginagawa mo yun para sa sarili mo. Kung ginagawa mo yun para sa sarili mo, you need to keep it to yourself. Walang problema sa self-improvement. Hindi mo kailangan ipagyabang. Tinatago mo yan, kinikip mo sa sarili mo yan, di ba? Nagbabasa ka ng libro na hindi nila alam. You are interested sa mga ganitong bagay na hindi nila alam. Kasi nga, you keep it to yourself because that's for yourself. Kumbaga, none of their business. Kaya stop buying their BS na sinasabi nila. Nagpapaganda sila para sa sarili nila. Hindi totoo yun. Because they know, deep down, their beauty is directly ties with their value. Okay? And lalo-lalo na yung pagiging pure nila bilang babae. Because men value purity and beauty. That's why they keep on lying to you. What the fuck are you talking about? That's why they keep on showing skin in the social media or wearing provocative clothes. Gets? Bro, she is already disrespecting you. So you need to do something. Hanggat maaga pa, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng way kung paano siya itama. Dahil kung hindi, walang mangyayari sa relationship nyo. At ito pa ladies, ang hindi ko maintindihan sa inyo, hindi nyo ba alam na sinasabotahin nyo yung relationship nyo? Pwedeng mawala yung positive emotionality na hinahanap nyo sa isang lalaki. Anong ibig ko sabihin doon? You are dictated by your emotions, ladies. Kaya nga, pinipili nyo yung mga lalaki na nakakapagparamdam ng something sa inyo. Ngayon, kung hindi kayo susunod sa kanya, pwedeng mawala yun. Naintindihan nyo ba? Eto guys, tandaan nyo sa mga lalaki, women cannot love us if they don't respect us. Ulitin ko, it is not possible to love us by a woman if they don't respect us. But with a man, can we love a woman even if we don't respect them? Of course! Kaya nga magkaibang hinahanap ng lalaki at babae. Women looking for love. For women, where respect goes, love will follow. Gets? The more na nirespeto ka ng girlfriend mo, the more na minamahal ka niya. Or the more na lumalalim ang nararamdaman niya sa'yo. Sa lalaki, we can love a woman so deep even if we don't respect them. Pero ang babae, they cannot love us if they don't respect us. So lang guys, thank you so much. Sana may natutunan ka dito, Brad. Ngayon kung wala ka natutunan, mag-search ka na lang na iba. Dahil naman dyan. So lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love.